Kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, idagdag pa raw ang pasanin sa walang humpay na taas presyo ng diesel at gasolina. Anila hindi na kaya ng pangkaraniwang Pilipino ang halaga ng mga bilihin ngayon, lalo't ang karamihan sa kanila yung mga minimum wage earners lang naman. Para pong masalang humirap yung Pilipino kasi tumataas po yung lahat ng bilihin. Wala akong parang wala nagbago Walang bilihin. Oo, totoo. Ultimo nga gasolina, hindi man lang nila na pataas na pataas. Ang bigas, sabi. Alam nyo ba record high ang gasolina ngayon? Hindi lang napapansin pero grabe ho ang taas ng gasolina ngayon. Ano ho ibig sabihin nito? Naku po, hindi ko sinasabing kasalanan ni Marcos ang gasolina ha. Yan po ay problema ng buong mundo. Pero ang punto ko dyan, sigurado ho, tataas ang mga bilihin. Sigurado yan. Alam naman po natin na hindi rin nababantayan na maayos ng gobyerno ang mga bilihin ngayon. Kaya siguradong tataas yan. Tapos mag-i-import na naman. Nadinig ko na yan. Sobra na yan. Nadinig ko na yan. Ngayon, ano na ngayon? 20 na lang ang sukli mo sa 100. Diba? Yun nga po yung sabi niya, bababa po yung mga bilihin po. Sa ngayon parang tumataas lalo Bahay sa akin, mas ligtas nung panahon ni Duterte dahil sa drugs. Ngayon wala pang aksyon kung anong mangyayari sa buhay natin ngayon dahil patuloy ang pagtaas ng bigas, langis, gasolina. Kaya ang naiipit kami mahihirap. Masasabi ko lang sana tulungan niya ang lahat ng mahihirap katulad ng sinabi niyang pangaba ng bigas, pangaba ng lahat ng mga bilihin. Dapat yun ang may sa katuparan kasi Ako po, patay para tayo mahirap ay hindi masyado maghirap. Ramdam nga rin Mahirap yan. Mahirap yung sinasabi mo, sir. That's too much to ask. Nanalo na nga, gusto mong pantulungan ka. Diba? Totoo naman Nanalo na nga, gusto mong patulungan ka. Ini na nila responsibilidad yun. Natulungan ka. Diba? Basta sa kanila importante, nanalo na sila. Oh. Diba? Golden age nga Sobrang gold na ng mga bilihin. daw nila na mas ligtas pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakababahala nga raw kasi ngayon dahil mas dumami na ang adik sa mga lansangan. Noong panahon raw, Hindi nga lang sa lansangan dumami. Hindi lang sa lansangan dumami, adik. Ayaw ko na lang banggitin kung saan pa dumami, ha? Sabihin na naman nila, Sige nga, ho. Saan pa dumami ang mga adik? Kayo na lang magbanggit. Saan pa dumami mga adik? Grabe naman kayo, makakano naman kayo. ni dating Pangulong Duterte, takot ang mga nagbebenta ng droga. Pero ngayon ay hayagan na nga ang mga ito. Kay Duterte ako, pero okay din naman po sa kayong pamamalakad ni Marcos po kasi wala pa naman pong pero ang masasabi ko kay Duterte kasi nung panahon niya na presidente po siya ng Pilipinas ay hindi po nahinto po yung yung droga natin medyo nabawasan po. Ay sa ngayon po kasi wala na siya. Umaaligid-aligid na naman yung mga adik dito. Mga demonyo. Baka manliligaw mo yun. Joke lang ate. Yung sando mo kasi nakaka-distract yung spaghetti mo Ang tawag po sa damit na ganyan, spaghetti. Alam naman magbihis pa siya, banat bay, para lang ma-interview. Hindi, kasi yung mga umaali-aligid daw sa kanya Siyempre nga naman, pag naka-spaghetti ka, aali-aligid talaga yung mga demonyo dyan. Joke lang ate, Binibiro, lambing lang kita ate, Medyo magdamit ka ng konti, baka mabawasan ng mga umiikot-ikot dyan. Biro lang po. Medyo opo, tsaka madami ng nangyayari na may mga nagagahasa, 'di ba? Kaya kay Duterte ako. Medyo wala. Bilib ako kay ate, ang bilis ng change of mind. Noong una, medyo ba siya? Hindi, okay din naman kay Marcos Pero banda ko kay Duterte ko I like that, Ang kamay na bakaw.
kumpara sa Duterte administration na talagang very strict sila about sa drugs and sa lahat ng mga problema. Kasi Mas ligtas kay Duterte kasi yung mga adik, wala. Kung Patay na yung mga adik. Grabe. lalaban siya, ibubuto ko ulit. Ilocana ako. Yeah. Hindi ko iiwan si Marcos pero anong nangyari ngayon? Ewan ko din. Lola, hindi ko po alam. Hindi ko talaga alam kung ano talaga nangyari. Ilocano ko pero di ko alam kung ano nangyari. Ay, sabi nga, Lola, ayatin. Talagang ganon. Sila nag-aaway-away. Dapat ipakita nila sa amin na walang away. Sa kabuuan, kung ikukumpara nga, ay mas pabor pa raw ang taong bayan sa pamamahala ni dating Pangulong Duterte dahil ramdam nila ito at palaging nakikita sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Oo nga, may bagyo nga doon sa Mindanao. Asan ba? Ay, grabe. Totoo ba yun? May nagpadala sa akin eh. Hindi ko alam kung totoo pero ayoko na i-discuss dito. Ayoko na ilabas yung video. May sa akin eh. Grabe talaga, hindi ko ma-realize. Merong reunion na naganap sa Malacanang while binabaha ang buong Mindanao. Ayun ang may nagpadala sa akin ng kasi doon tiningnan ko naman sa Facebook, legit naman. Okay? Yung nag-video, yung isa sa mga sumama dun sa ayoko lang gamitin yung kasi baka private video yun eh. Although nasa social media, pero grabe sabi ko. Iba rin to. Dinaig si Dinaig si Pinoy. Ewan ko, talagang ganun ang buhay. mas pabor ako doon sa sitwasyon ni Pangulong Duterte sa panahon na yun. Kasi nakita ko talaga yung gano'n niya kapokus, tutukan ang bansa. Kasi ngayon parang hindi ko nakikitang visible lalo na si President. Ganun talaga ang buhay. Nanalo na eh. Gusto nyo pa magpakita sa inyo. Grabe naman kayo. Demanding nyo naman. That's too much, ha? Sabi nga ni Joey, that's too much. Ni-single out nyo. O sa mga hindi nakapanood, panoorin nyo yun ha para malaman ninyo kung Huwag kasi kayong pag ganito gawin ninyo, mag-subscribe na kayo dito, tapos i-share nyo na rin para maganda usapan. Mag-subscribe kayo dito, mag-like kayo, tapos i-click nyo yung notification bell. Kasi marami tayong pag-uusapang makatotohanan at hindi chismis. Dito lang yan sa channel na to. Kaya subscribe na kayo. Katulad nga ngayon, di ba? Gusto nyo, ang dami nagsasabi dyan. People Power 3, EDSA People Power. People Power, ayaw nyo nga i-share yung video na to. People Power. I-share nyo muna bago tayo mag-People Power. Pwede mag-People Power, 5,000 lang tayo. Ang People Power, 1 milyon. Kailangan doon. Hindi, di ba? Yung totoo. Para mag-people power, hindi ko sinasabing gusto ko yun ha. Hindi ko sinasabi. Linawin ko lang. Baka mamaya sa pate ko, sampahan nyo ng sextation ba yun? Seduction? Ano yun? Huwag nyo ko sasampahan ng seduction. I know, I'm seductive. Sedition. Alam ko yun. Baka mamaya sitay na naman akong tatay ko sabi, anak, hindi seduction. Alam ko yun, daddy. Di ba? Bago tayo masampa ng seduction, share nyo naman muna. Diba? Share nyo lang. Pasok. Marami nagbago. Kahit ako, isa na nagbago. Yun ang gusto ko. Alam mo, yun ang pinakamalupit na mga narinig ko eh. Di ba? Ang dami nagbago nung kay Pangulong Duterte. Kahit ako, nagbago ako nun eh. Yun ang the best dun eh. Hindi, di ba? Yun ang talagang the best. Anong ibig niya sabihin? Nagbago siya eh. Ibig sabihin. Tol, ingat ka sa mga binibitawan mo. Baka mamaya mapagbintangan kang Ingat. Sir, ingat.
pagkukumpara natin sa tatay, syempre ito sa tatay ni Marcos. Pero sa ngayon, parang nakikita ko, hindi naman, wala nangyayari. Pinuna rin ng ilan ang tensyong namamagitan kina Duterte at Marcos kasama na ang balitang pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas para imbestigahan ang Katropa si Katrina. Wag ganon. Katrina. Kala ni Katrina makakalusot siya, no? Sabi ko sa iyo eh. Pag may mga baho kayo, ha? Lalo na yung mga ano natin yan, mga government official natin, huwag kayo masyadong sip-sip. Pag alam nyo may baho kayo, ito reminder ko lang sa gobyerno natin, yung mga government official natin na masyadong sumisip-sip ka kay Marcos at sa asawa niya, ha? Pag masyado kayong sip-sip dyan, ingat-ingat kayo kasi kung may baho kayo, lalabas at lalabas yan. Oh. Tapos pagbibintangan nyo na naman, bayaran kami. Sana nga. Sek Martin, pwede bang ipatupad mo yung sinabi nung nagbibintang sa'yo na bayaran mo kami? Kailangan ko ngayon eh. Oh, sige na, Sek Martin. Ako nananawagan sa'yo. dating Pangulo. Sinundan pa ito ng sagutan ng dalawa ng isa publiko ni Duterte na si Marcos ay kasali sa narco list ng PDEA noong siya ay mayor pa ng Davao City. Pero bumuelta ang Pangulo at sinisi ang paggamit ni dating Pangulong Duterte ng fentanyl noon. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang ilang Pilipino na sana nga ay humupa na ang tensyon sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Mas maigi raw kung magkakaisa na lang sila para sa layuning mapaunlad pa ang Pilipinas. Sana po magbati na po sila. Sana po wag na po sila mag-away dahil iisa lang nang po yung layunin natin. Dapat Ay, hindi sila mag-away. Hindi po isa layunin natin. Magkaiba, iba layunin nila. Kasi parehas silang Pilipino, di ba? Ayusin na lang. Dapat gawin nila ay pagkasunduan kung anong mangyayari dito sa Pilipinas, hindi yung lagi nagkaagulo. Para sa Diyos at Pilipinas ko, Mahal Angel Pastor, SMNI News. Paano tayo magkakasundo? Hindi, alam mo, yan naman din ang wish natin yung magkasundo yung dalawa. Ang problema talaga, paano magkakasundo kung merong isang nanggugulo. Yun. Linawin mo ba, Natbay? Baka mamaya kung ano na naman masabi mo dyan. Hindi, may nanggugulo naman talaga. Hindi natin alam kung sino yung nanggugulo, kung yung asawa ba o yung pinsan. O pwedeng pareho. Hindi natin alam.